ano? Sa bandang huli, mga kapatid, talking about families lang. Kung titingnan ninyo, ang church ay parang ang pundasyon nito ay pamilya. Ibig kong sabihin, ito tingnan nyo. Ibig kong sabihin yung pamilya ni Andre. Pamilya din po yun eh. Pamilya po ninyo, pamilya namin, pamilya niyo. Eh magkakaiba. Hindi ba pare-pareho rin tayong Pilipino? Diba? Pare-pareho tayong gumagalang sa batas. Pare-pareho tayong nagtatrabaho para mabuhay. Pare-pareho yan eh. Amen. Ang nangyari, pag nag-away-away tayo, ano mangyari? Division. Kakaroon ng division. Umuunlad ba ang bansa? Yun ang na-mislook dito, mga kapatid, ng karamihan sa mga likod ng Diyos. Imbis na tayo magtulungan. Kung ang bawat pamahalaan at ang bawat church ay nagtulungan, matagal na siguro dumating ang Panginoon sa Diyos. Tapos na ang paghihirap natin. Amen. Ang nangyayari sa kasalukuyan sa pamahalaan natin ay pagpapakita lamang ng kanya-kanya pa rin ang Pilipino. Kanya-kanya kurakot, kanya-kanya pasalok ng buhay. Amen? At ang nakalulungkot, even churches ay na i-involve sa mga ganyan. At ako matagal ko nang alam yan na hindi dahil lang, ba't ganito lang tayo kasi ayoko talaga umano dyan sa politika. Ng isang araw, lalabas at lalabasin ng katotohanan. Kaya pala napakaganda ng chapel ng Pastor Ronnie. Malayo siya ano pala may gawa niya. Nung eleksyon nga eh, Pastor, sabi sa akin, pwede bang isama ka namin kay ano, nung video sa tanan, yung isang kongresista doon, ay ako tigil-tigilan nyo ka ako, kayo na lang, sabi ko gano'n. May payout dito. Ayun, nag-payout sila ng isang araw. Ito lang sa buhay ko mga kapit, marami rin tukso pagdating sa ganyan. Buti na lang hindi ko na kilala si Vizcaya at si hindi kami nagtako. Ewan ko lang kung ano nangyari. Pero ganyan eh. No? Maraming involved. Ang magagawa na lang natin, at yung ma-enjoy natin, katulad ng ginawa natin po kanina, manalangin po tayo. Manalangin tayo na tulungan ng Panginoong Diyos ang tamang mga tao, ang pamahalaan natin, at ang bawat isa sa atin na makiisa sa pagsasaayos po. Pagtanggal ng lahat ng kasamaan sa daigdig nito, at hindi naman po talaga sila mananalo. Kung ang bawat isa lang po sa mamamayang Kristyano ng Pilipinas magkakaisa, matatalo po natin ang kasamaan dito. At siguro ito isang magandang panutunan sa ngayon na magkaisa na talaga lahat na lang. No? Kasi malaki yung magagawa ng pagkakaisa ng Pilipino. Ano man ang reliyon mo, ano man ang maganda yung panawagan ni Prime Minister ng Israel talaga. Sabi niya kung makikisa lang po ang Iran, tingnan niya, yung Gaza po, sabi, di ba yun ang kalawan yung mga ano? Ang ganda po, tatanggapin po namin, matapos na lang po ang kaguluhan ito sa mundo nito. Sabi ko, buti pa rito. Samantala yung iba, anong ina-advokasya? Komisyon! Tayo magkaklas! Tanungin natin masama ang tanong. Kayo nga nagpapasimulan yan. Sana magbukas ang isipan ng bawat Kristiyanong Pilipino na ng partikular sa atin. Na para umasenso tayo, tama yun, manatili ang papagsabok sa pamahalaan doon sa maayos. Ano po? Ipanalangin na maging mabuti silang mga lingkod ng Diyos. Kaya naman ay pagputiin natin ang ating pagtungo sa bansa. Talagay ko, matutuwa po ang Panginoong Diyos niya. Kaya ayaw ng Panginoong Diyos na gusto ng Panginoon unity at pagkakaisa, pagpalain tayo natin. Kaya manalangin na ilang Diyos. Maraming salamat sa pagbubukas mo sa amin.